Nasa gitna ng entablado sa bar, si Riva, nakasuot ng makintab na itim na fitted dress na hanggang hita. May bahagyang slit sa gilid. Sa bawat indayog ng kanyang balakang ay sinasabayan siya ng sigawan at palakpakan ng ilan sa mga lalaking nanunood. Sa mukha niya, nakapaskil ang peking ngiti na ilang beses na niyang pinagpraktisan sa salamin. Sa gilid ng stage, may isang matandang lalaking customer na halatang lasing na. Mula pa kanina, napapansin na ni Riva ang malalagkit nitong tingin. Hoy, miss! Halika nga rito! Sigaw ng matanda habang pilit inaabot ang kamay ni Riva mula sa mesa. Pasimpleng umatras ang dalaga. Patuloy ang sayaw pero mas mabilis na sa ngayon. Pasensya na po sir, bawal po akong lumapit. Magalang na sabi ni Riva kahit halatang naiirita na, pero hindi nakinig ang matanda. Tumayo ito at halos sumampa na sa entablado. Mabilis na hinawakan ng matanda ang braso ni Riva at pilit itong hinila pababa. Sandali lang po! Bitawan niyo ako! Pigil niya pero mas humigpit pa ang kapit ng matanda. Aba, ang arte mo naman! Binabayaran ka rito para sumaya kami! Sigaw ng matanda, halatang wala nang pakialam sa mga tao sa paligid. At saka, paliligayahin mo kami! Yun lang! May ilang tumatawa, may iba namang nagbubulungan. Pero bago pa tuluyang makasigaw si Riva ng tulong, isang malamig ngunit malalim na boses ang umalingaw-ngaw mula sa gilid. Bitawan mo siya! Sabay lingon ng lahat. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo, nakaitim na suit, malinis ang gupit, matalim ang mga mata. Lumapit si Noah ng mabagal. Hindi ka ba marunong umintindi? Bitawan mo siya! Tss! Sino ka ba? Wala kang pagkaalam dito! Sagot ng matanda, pero kita sa mukha nito na natakot siya. Hindi nagaksaya ng oras ang binata at marahas niyang hinila ang braso ni Riva palayo at isang malamig na ngiti ang ipinukol sa matanda. Kung gusto mong gumastos, bumili ka ng bote. Hindi babae. Natahimik ang paligid. Kahit ang tugtog ay tila humina sa pandinig ni Riva habang nakatitig siya sa lalaki. Salamat. Mahinang bulong niya nang makababa na sila sa stage. Tumingin siya kay Noah, diretso sa mga mata niya. Hindi mo dapat pinababayaan na mangyari yun. Hindi naman na maiiwasan ng ganon dito sa bar. At saka, ilang beses na po akong naka-encounter ng ganon. At trabaho ko po ito. Hindi ko naman gusto. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Pero, may kailangan tayong pag-usapan. Putol ni Noah. Nagulat si Riva at nagtataka. Po? Hindi dito. Sumama ka sa akin. Biglang bumalik ang kaba sa dibdib ni Riva. Pasensya na sir pero hindi ako sumasama sa mga customer. Kung magpapainom po kayo, sa mesa lang. Bahagyang ngumiti si Noah pero seryoso pa rin ang mga mata. Hindi kita bibilihin, Miss Riva. Paano niyo po nalaman ng pangalan ko? May paraan ako para malaman ng mga bagay. At kung matalino ka, sasama ka sa akin ngayon. Wala akong masamang balak. May kung anong tono sa boses ni Noah na parang hindi kayang tanggihan. Nalingon ni Riva ang manager na kanina pa nakamasid at nagulat siya nang tumango ito na parang nagsasabing, "Go!" Sa huli, sumunod si Riva. Lumabas sila sa bar at agad na silang sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Sa harap ng pinto, nakaparada ang isang mamahaling itim na sasakyan. Binuksan ni Noah ang pinto para kay Riva. Sa loob, ramdam ni Riva ang bango ng mamahaling pabango na bumalot sa sasakyan. Tahimik silang umalis hanggang sa makalayo sila sa lugar. Sir, ano po bang kailangan niyo sa akin? Basag niya sa katahimikan. Diretso na tayo. Sagot ni Noah, nakatingin pa rin sa daan.
Kailangan ko ng asawa. Napakurap si Riva. Akala niya nagbibiro lamang ito. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Tama ang narinig mo. Kailangan ko ng asawa. Hindi dahil sa pag-ibig. Kailangan ko makuha ang mana ko. Pero, kailangan ko munang may kasal. May 1 taon silang palugit sa akin. At ikaw ang nais kong maging asawa. Mas lalong natigilan si Riva. Bakit ako? Dahil nakita kita ngayong gabi. Alam kong desperado ka para sa pera. Nakita ko kung paano ka nagtitiis para sa trabaho mo. At alam kong may rason ka kung bakit mo ginagawa yon. Napakagatlabi si Riva. Hindi ko po alam kung anong iniisip niyo. Tinapunan si Riva ni Noah ng tingin. Tama ako, di ba? Para sa pamilya mo. Hindi sumagot ang dalaga, pero alam niyang nabasa na siya ni Noah. Ito ang alok ko. Magpapakasal ka sa akin. Gagawin nating legal sa papel. At magtatagal lang tayo hanggang sa makuha ko ng mana ko. Kapalit nito, bibigyan kita ng halagang sapat para mapagtapos ang mga kapatid mo sa koleyo. Walang pisikal na obligasyon. Walang damdamin na kailangan ihalo. Purong kasunduan lang. Sir, mahinang sabi ni Riva. Ramdam ang bilis ng tibok ng puso. Hindi po ako sanay sa ganito. Hindi ko po alam kung... Siguro iniisip mo, bakit hindi ako kumuha ng ibang babae? Simple. Hindi ako nagtitiwala sa karamihan. Pero sa'yo, Riva, may nakita akong tapang. Tahimik muli. Naramdaman ni Riva na lumalamig ang kanyang palad. Kailan niyo po gustong sagutin ko? Tanong niya sa wakas. Ngayon. Nanuyo ang lalamunan ni Riva. Naalala niya ang mga kapatid niya. Naalala niya ang bahay nilang kailangang ipaayos dahil maraming tulo kapag umuulan. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, alam niyang ito lang ang oportunidad na kayang magpabago sa takbo ng buhay nila. Kung papayag po ako, wala po bang ibang kapalit pa kundi kasal? Wala. Maliban sa apelyido ko at sa ilang kailangan nating pagpapanggap after the wedding. Huminga si Riva ng malalim. Sige po, papayag ako. Ngumiti si Noah sa unang pagkakataon mula nang magkita sila. Magaling. Simula ngayon, ikaw nang magiging asawa ko sa mata ng batas. Sige po. Hindi niya alam kung dapat bang manginig siya sa kaba o ngumiti sa ginhawang mararamdaman kapag nawala na ang lahat ng pinoproblema niya sa pera. Tumingin si Noah sa kanya habang bahagyang bumabagal ang sakyan. Mabuti. Pero bago tayo magpatuloy, malinaw na dapat ang lahat. Ayoko may hindi pagkakaintindihan sa bandang uli. Sige po, ano po ba ang mga kondisyon? Una, Simula ni Noah, nakatingin pa rin sa kalsada. wala tayong pisikal na relasyon. Alam kong yan ang iniisip mo kanina. Ayoko ma-misinterpret mo ang kasunduan. Magiging asawa ka lang sa papel at sa mata ng publiko. Medyo gumaan ang dibdib ni Riva. Ibig sabihin, walang... Walang kahit na ano. Kahit halik sa publiko, gagawin lang natin kung kinakailangan para naman magmukhang totoo ang kasal natin. Paano kung may mga okasyon na kailangan nating magpakita? Doon papasok ang pangalawang kondisyon. Kailangan mo akong samahan sa lahat ng family gatherings at business events na kakailanganin. Kadalasan, mga formal events yun. Handa ka ba? Saglit na tigilan si Riva. Hindi naman po ako sanay sa ganon, pero graduate naman ako ng business administration, kaya siguro kaya ko naman. Ngumiti si Noah sa gilid. Maganda. At least, alam mo kung paano kumilos sa corporate setting. Pero kung kinakailangan,
Magpapaturo ka sa isang stylist at etiquette coach para masanay ka sa mundo ko. Stylist? Coach? Parang training lang? Exactly. Ayoko mapahiya ka o ako sa harap ng pamilya at mga kasosyo ko. Okay po. Ano pa pong kondisyon? Pangatlo, Seryosong tono ulit ni Noah. walang makakaalam na kasunduan lang ito. Hindi ka pwede magsabi sa kahit na kanino, pamilya mo, kaibigan mo, kahit kanino, na may kapalit ang kasal natin. Sa mata ng lahat, tayong dalawa ay totoong mag-asawa. Napakunot ang noo ni Riva. Paano po kung tanungin ako ng mama ko? Kailangan mo magsinungaling. Sabihin mo na nagkakilala tayo, nagustuhan natin ang bawat isa, at nagmamadali tayong ikasal. Kapag hindi mo kayang panindigan ng kwento, mas mabuting umalis ka na ngayon. Kaya ko po. Para sa kanila, kaya ko. Good. Tipid na sagot ni Noah. Tahimik ulit. Tanging ugong ng makina ang maririnig. Pang-apat, Patuloy ni Noah. magkakaroon tayo ng malinaw na hangganan. May sarili kang silid sa bahay ko. Hindi tayo maghahatid o magsusundo sa bawat isa, kung di naman kailangan para sa imahe. At kung may gusto kong gawin sa personal mong buhay, basta hindi lalabag sa kasunduan, ay malaya ka. Ibig sabihin po niyan, pwede ako magtrabaho? Oo, pero dapat ay yung trabaho mo hindi magpapababa sa reputasyon mo bilang asawa ko. Sorry pero hindi ka na pwedeng magtrabaho pa sa bar. Medyo kumerot iyon kay Riva. Hindi dahil gusto niya ang trabaho, kundi dahil iyon ang pinagkukunan niya ng kita. Pero naisip niyang tama na wala na siyang dahilan pa para manatili roon. Pwede po ako maghanap ng office job. May degree naman po ako, kahit nahirapan lang akong maghanap dati. Ako na ang bahala roon. Malamig pero sigurado ang tono ni Noah. May mga kumpanya ako na pwede kang pasukan kung gugustuhin mo. Hindi kita pipilitin, pero bukas ang oportunidad. Salamat po. Panglima, may kontrata tayo. 1 taon lang ang kasal na ito. Kapag nakuha ko na ang mana, agad tayo maghihiwalay. Bibigyan kita ng pera ayon sa napagkasunduan natin. Walang dagdag, walang bawas. Medyo nanuyo ang lalamunan ni Riva. Magkano po ba ang sinasabi niyong halaga? Huminto sa gilid ng kalsada si Noah at tumingin sa kanya diretso sa mata. 1 billion pesos. Kalahati muna sa simula ng kasal at kalahati rin pagkatapos ng annulment. Halos mabingi si Riva sa kanyang narinig. 1 bilyong piso po? Oo, legal at malinaw sa kontrata. Pero may huling kondisyon. Kumunot ang noo ni Noah. Ano po yun? Kapag pumirma ka na wala nang atrasan, kahit na anong mangyari, kailangan mong tapusin ang 1 taon. Kung aalis ka bago yon, mawawala ang lahat na makukuha mo at babayaran mo pa ang damages. Saglit na natahimik si Riva. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa bawat salitang binibitawan ni Noah. Bakit po talaga ako? Muling tanong niya, hindi mapigilang ulitin. Dahil nakikita ko sa iyo na marunong kang magpakatatag. Hindi ka madaling mabali. At higit sa lahat, Tumigil si Noah, saka bahagyang ngumiti. wala kang interes sa iba, maliban sa kasunduan at pera. Ibig sabihin nun, hindi mo ako lolokohin. Natawa si Riva, mahina pero may halong hiya. Hindi ko nga po akalain na ngayong gabi may mag-aalok sa akin ng ganito, ng kasal. Ito rin ang unang beses na gagawin ko to. Kaya pareho tayong bago rito. Sandali silang nagkatitigan. Kung ganun po, kailan tayo pipirma ng kontrata? Basag niya sa katahimikan. Bukas ng hapon, ipapaayos ko na sa abogado ko.
Bibigyan ka rin ng kopya para mabasa mo ng maigi. At pagkatapos po, Pagkatapos, bibili tayo ng singsing. bahagyang namula si Riva. Singsing po? Agad? Hindi pwedeng wala. Kahit na peke ang kasal natin, totoo ito sa mata ng iba. Kailangan, kompleto ang detalye. Sige po, Mr. Noah. No, walang. Magiging mag-asawa na tayo. Kahit peke, mas mabuting sanayin mo na sarili mo. Okay, Noah. Mahinang sabi ni Riva, medyo naiilang. Isinandal ni Noah ang likod sa upuan. Isa pa pala, Riva. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Hindi ko hahanapin o uungkatin niyon. Pero sana, ganon ka rin sa akin. May tinatago po ba kayo? Ngumiti lang si Noah pero hindi sumagot. Bukas mo na lang itanong ulit. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang patuloy silang bumabaybay sa kalsada, alam ni Riva na simula na ito ng isang kasunduang magbabago sa buong buhay niya. At marahil pati sa kanya bilang tao. Hindi man ganoong kasal ang pangarap niya, pero para sa pera, gagawin niya. Huminto ang kotse sa harap ng isang bahay. Hindi kasing ganda ng mga lugar na karaniwan sigurong pinupuntahan ni Noah. May mga sirang bumbilya sa pasilyo, kupas ng pintura at kalawang sa gate. Dito ka nakatira? Tanong ni Noah habang tinitignan ang bahay. Parang sinusuri kung ligtas ba ito. Opo, malapit kasi sa lahat ng palengke, terminal. Kung kasal na tayo, lilipat ka na. Seryoso pero may ngiting sumilay sa labi ni Noah. Hindi ko hahayaan na dito ka pa rin uuwi. Medyo nainis si Riva. Hindi ko naman po kinakahiya ang lugar ko. At saka, narito rin ang pamilya ko sa bahay na to. Hindi ko sinasabing ikahiya mo. Sagot ni Noah, bahagyang nakadungaw kay Riva. Pero gusto ko sanang mas ligtas para sa asawa ko. Hindi pa nga tayo kasal, Noah. Ngumisi si Noah, may kapilyuhan sa mata. Kaya nga, sinusubukan ko na akong bagay sa'yo kapag tinatawag na kitang asawa. Kung ganyan ka magsalita, baka isipin ng mga kapitbahay ko na totoo na kaagad yung kasal. Eh di mas maganda. Practice na yan. Bumukas ang pinto ng sasakyan, pero imbis na bumaba ka agad, napatingin si Riva sa kanya. Salamat ulit sa pagtulong kanina sa bar. Wala nga naman. Sagot ni Noah, bahagyang tumagilid para mas makita ang mukha niya. Pero sana, huling beses mo na yon doon. Huling beses na. Sandaling natahimik ang pagitan nila. Tingin mo, magiging convincing ba tayo mag-asawa kung titignan kita ng ganito? Napakagat labi si Riva, naiilang. Bakit mo ko tinititigan? Para masanay ka. Ani Noah, may mababang boses na parang bulong. At para makikita ko kung marunong ka rin ngumiti na parang in love. Grabe ka. Sagot ni Riva pero kusas siyang napangiti. Tinapunan siya ng matamis pero mapang-asar na ngiti ni Noah. Ayan. Ganyan nga ang gusto ko makita sa harapan ng pamilya ko. Naramdaman ni Riva na bumilis ang tibok ng puso niya, kaya mabilis siyang tuluyang bumaba. Yumuko si Noah para mas lumapit. Good night, asawa ko. Napalingon si Riva, halatang nabigla. Good night, Noah. Mahinang tugon niya bago mabilis nang sinarado ang pinto. Habang naglalakad si Riva papasok sa bahay, ramdam niya ang titig ni Noah na nakasunod hanggang sa mawala siya sa paningin nito. Sa loob ng kotse, bahagyang umisi si Noah para bang may naisip na siyang susunod na hakbang para lalo pang gawing kapani-paniwala ang kanilang kasal at marahil para mas makilala pa si Riva sa paraang hindi nakasulat sa kontrata. Pagkapasok ni Riva sa gate ng bahay nila,
kaagad niyang narinig ang malakas na boses mula sa ikalawang palapag. Ate, sino yun? Sigaw ng isang pamilyar na tinig. Napatingala si Riva kay Raven, ang bunso niyang kapatid na lalaki. Nakasilip sa bintana ng bahay nila habang nakasandal ang siko sa rehas. Naka-white sando at kupas na shorts, halatang bagong gising lang. Bumalik ka nga sa loob! Singhal ni Riva habang paakyat ng hagdan, pero hindi nagpapigil si Raven. Ate, seryoso. Ang pogi oh. Nakasuot pa. Boyfriend mo yun oh. Napapikit si Riva at huminga ng malalim para pigilan ang inis. Hindi siya boyfriend. Business, acquaintance lang. Muling sumilip si Raven, ngayon ay nakangisi na. Business acquaintance? Grabe ate. Parang ang sosyal naman pakinggan. Bakit hinatid ka pa niya? At teka, nakita ko pa na ngumiti siya sa'yo bago ka bumaba. Bahagyang namula si Riva. Tigilan mo nga ako. Wala yon. May tinulong lang siya kanina sa akin. Pagkapasok ni Riva sa pinto ng kanilang unit, agad siyang sinundan ni Raven, dala ang baso ng malamig na tubig. Tinulungan ka? Sa bar? Ate, di ka ba natatakot na baka yung mga tinutulong-tulungan mo ma-fall sa'yo? Napailing si Riva habang inilalapag ang bag sa sofa. Raven, tapos na ako sa klase ng usapang yan. At saka, wala akong oras para sa ganyan. Alam mo naman ang priorities natin, di ba? Umupo si Raven sa armrest ng sofa, tumagilid para makita ang ate niya ng mas malinaw. Kung sakaling gusto ka nun, anong gagawin mo? Wala. Mabilis na sagot ni Riva habang inaayos ang buhok. Hindi mangyayari yon. Ngumisi si Raven na parang alam niyang may tinatago ang kapatid. May kutob ako ate. Pag ganyan ka ka-defensive, ibig sabihin may epekto sa'yo. Tinaasan si Raven ng kilay ni Riva. Hoy, kung ayaw mo ng tinola bukas, itigil mo na yan. Okay. Natatawang sabi ni Raven, sabay inom ng tubig. Pero ate, seryoso. Pogi talaga. Parang artista. Mayaman din siguro yun. Napatingin si Riva sa sahig. Naalala ang sinabi ni Noah tungkol sa kasunduan. Oo, mayaman nga. Bulong niya, sarili. Pero hindi na iyon nadinig pa ni Raven. Ate, kung sakali, ipakilala mo naman ako sa kanya. Malay mo, bigyan niya ako ng allowance. Biro ni Raven sa Bakindat. Napatawa na rin si Riva kahit gusto niyang maging seryoso. Ay naku, umalis ka na nga riyan at magsaing ka na ng kanin. Gutom na ako. Habang pumapasok sa kusina si Raven, sumilip pa siya sa bintana para tignan kung nariyan pa ang kotse ni Noah. Pero wala na ito. Tanging malamig na hangin ng gabi at ilaw ng kalsada ang naiwan. Sa isip ni Riva, alam niyang kailangan niyang maghanda. Hindi lang para sa kasunduang papasukin niya, kundi pati na rin sa mga tanong at kutob ng mga taong pinakamalapit sa kanya. Mabilis na lumipas ang 3 buwan mula nang magsimula ang kasunduan ni Riva at Noah. Sa paningin ng publiko, lalo na sa social media at sa mga mata ng pamilya ni Noah, perpekto silang magiging mag-asawa. May pictures sila sa mga coffee shop, gala, charity events at kahit simpleng grocery date. Lahat ng iyon ay planado, pero parang mas lalong nagiging natural habang tumatagal. Ngayong gabi, nakaupo sila sa isang mamahaling Italian restaurant sa Makati. Maliwanag ang ilaw, may mga kandila sa gitna ng bawat mesa, at malumanay na tugtog ng violin sa background. Perfect setting para sa isang romantic dinner. Kahit nasa kanila, parte lang ito ng kasunduan. Smile. Utos si Noah habang hawak ang phone para mag-selfie. Umayos ng upo si Riva, ngumiti, pero medyo pilit. Noah, nakakailang na. Puro picture na lang tayo. Ay, hindi pwedeng mawala ang documentation.
Sabi ni Noah habang nakangiti rin. Para kapag tinanong tayo ng pamilya ko kung mahal mo ba ako, may ebidensya. Napataas ang kilay ni Riva. Ebidensya? Ano to? Trial court? Parang ganun na nga. Ikaw rin ang witness. Ako ang lawyer. At sila ang jury. Kailangan nating manalo. Bumuntong hininga si Riva pero hindi mapigilang matawa. Ikaw talaga. Lumapit si Noah ng bahagya. Halos magdikit na ang kanilang mukha. Pero aminin mo, kahit hindi para sa pictures, bagay tayo sa frame, di ba? Namula si Riva at agad inalis ang tingin. Huwag kang ganyan, hindi yan kasama sa kontrata. Hindi ba? Tanong ni Noah, nangaasar ang tono. Akala ko, kasama rin na kailangan mong kiligin sa tuwing kasama mo ako. Tinakpan ni Riva ng menu ang mukha niya para itago ang ngiti. Hindi ako kikiligin sa'yo, no, Noah? Too late. Bulong niya pero malinaw na narinig ni Riva. Dumating ang waiter na may dalang pasta at steak, kaya pansamantalang natigil ang kulitan nila. Habang nagsasali ng alak ang waiter, kunwaring seryoso si Noah, pero sa ilalim ng mesa, bahagya niyang tinapik ang paa ni Riva gamit ang sapatos niya. Napatingin si Riva, nanlilisik ang mata. Ano yon? Wala. Siguro aksidente lang. O baka naman, hindi. Isa pa. At itatapon ko sa iyo tong wine. Banta ni Riva pero nakangiti na rin. Kinain nila ang pagkain habang patuloy ang maliliit na biro ni Noah. Minsan ay sasandok siya ng pasta tapos siya mismo ang maglalagay sa plato ni Riva. Ayan, para sa magiging asawa kong laging busy. At para sa magiging asawa ko na palaging may palusot. Nang matapos ang dinner, kinuha ulit ni Noah ang phone. Last pick for tonight. Yung tipong mukhang magiging mag-asawa talaga tayo. Paglingon ni Riva, bigla siyang hinalikan ni Noah sa pisngi, sabay click ng kamera. Napatulala si Riva, habang si Noah naman ay parang walang nangyari at tinignan ang litrato. Perfect. Anya, may mapanuksong ngiti. Habang naglalakad palabas ng restaurant, hindi mapigilan ni Riva ang mahina pero genuine na pagtawa. Kahit alam niyang lahat ng ito ay para sa kasunduan, may kung anong bahagi sa kanya ang natatakot. Natatakot dahil baka hindi na acting ang ilang emosyon. Pagbukas ng pinto ni Noah, para kay Riva, napatingin ito sa kanya na parang may binabalak. Ano? Tanong ni Riva na kataas ang kilay. Wala. Iniisip ko lang kung gaano kakaganda ngayong gabi. Sagot ni Noah, pero halatang hindi doon nagtatapos ang iniisip. Kung magpapapogi points ka, hindi na kailangan. Bayad na yan sa kontrata. Biro ni Riva habang pumapasok sa kotse. Sumakay na rin si Noah, pero bago pa niya i-start ang makina, yumuko si Noah ng kaunti para mas lumapit kay Riva. Hindi lahat ng sinasabi ko ay may kinalaman sa kontrata, Mrs. Montemayor. Napalingon si Riva, halatang kinilabutan sa paraan ng pagkakasabi ni Noah. Ano na naman yung tinatawag-tawag mo sa akin? Mrs. Montemayor, para masanay ka na at masanay din ako. Napapikit si Riva at napailing, pero hindi mapigilan ang mapangiting irap. Bakit parang may mali siya yung pagkakasabi mo? Ngumisi si Noah, bahagyang kumagat sa labi. Baka meron. Hay nako, mag-drive ka na nga! Utos ni Riva, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unti na namang umiinit ang pisngi niya. Habang nasa biyahe, nilingon ni Noah ang phone na nakapatong sa console. Gusto mo bang makita yung mga pictures natin ngayong gabi? Huwag na, baka madelete ko pa. Hindi pwede. Priceless memories to. Pagkatapos ay ngumiti si Noah ng may kapilyuhan. Saka, yung huling pictures natin sa restaurant, mukha kang kinikilig no?
habang hinahalikan kita sa pisngi. Pinandilatan siya ni Riva. Hindi ako kinikilig. Ganon. Tumingin si Noah saglit sa kanya bago muling bumalik ang mata sa kalsada. Pwede bang patunayan mo? Paano? Halikan mo rin ako. Tapos tignan natin kung ano ang itsura ko. Napahinto si Riva. Noah? Seriously? Bago pa matapos ni Riva ang sasabihin, biglang huminto si Noah sa gilid ng kalsada. Parang sinadyang maghanap ng pagkakataon. Yumuko si Noah, mabilis pero banayad, at hinalikan si Riva sa pisngi. Mas matagal lang kaunti kaysa sa ginawa niya sa restaurant. Ngayon, aminin mo. Bulong ni Noah. Halos dumampi ang labi niya sa tenga ni Riva. Nag-blush ka. Napaatras ang dalaga sa upuan at tinakip ang kamay sa mukha. Ang kapal na mukha mo! Nope. Honest lang. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Riva, bago pa siya bumaba, nagsalitang muli si Noah. Alam mo, Riva, kung di ko lang alam na scripted ito, iisipin ko ng totoo yung chemistry natin. Tinignan siya ni Riva at sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pareho nilang naramdaman na hindi nalang acting ang lahat. Ngumiti si Noah. Good night, asawa ko. Sweet dreams about me. Umingos si Riva at mabilis na bumaba. Pero habang papasok sa gate, hindi niya mapigilan ang sarili na ngumiti ng palihim. At hindi makatulog ng maayos naman si Riva sa gabing iyon dahil kakaiba na ang nararamdaman niya. Kinabukasan tanghaling tapat, nakaupo si Mama Rhea sa kahoy na bangko, nakasuot ng pambahay na duster at abala sa pagtatahi ng lumang damit. Si Riva naman ay kapapasok lang mula sa grocery, dala ang ilang supot ng pagkain. Ma, may sasabihin ako sa'yo. Bungod ni Riva habang inilalapag ang mga pinamili sa mesa. Kung tungkol yan sa gastos sa kuryente, huwag ka na mag-alala. May natabi pa akong kaunti para sa bayad. Sagot naman ng kanyang ina na si Rhea. Hindi inaalis ang tingin sa sinulid. Hindi, Ma. Hindi tungkol sa kuryente. Sabi ni Riva, nauupo sa tapat ng ina. Tumingin si Rhea sa kanya, halatang nakikiramdam. Bakit parang ang seryoso mo? May problema ba sa trabaho mo sa bar? Wala naman, Ma. Pero may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Alam mo yung lalaking hinatid ako dati? Yung nakita ni Raven? Yung gwapong mukhang artista? Oo, hindi ko makakalimutan yon kasi unang beses kitang nakitang nakangiti ng ganoong kalaki. Sabi naman ng mama niya na may halong biro. Anong tungkol sa kanya? Ma, may kasunduan kami. Bawal niyong malaman pero hindi ko rin po kayang itago kasi sa inyo ng matagal. Kasunduan? Anong klaseng kasunduan yan? Business? Medyo personal po eh. Kailangan niya ng asawa para sa mana niya. Inalok niya ako. Kapalit, bibigyan niya tayo ng malaking halaga para matustusan ang pag-aaral ni na Raven at Rhea at makaalis tayo sa hirap. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Napabitaw sa hawak na tela at sinulid. Ano? Asawa? Anak? Ano ito, teleserye? Ma, relax ka lang muna. Ngiting-ngiti si Riva, sinusubukang gawing magaan ang usapan. Hindi po ito totoo. Kontrata lang to. Para lang may maipakita sa pamilya niya. Kontrata? So parang scripted lang ang kasal? Nako, Riva! Napahawak ang ina niya sa sentido. Paano kung mabisto kayo? O paano kung mawala yun? Ligtas naman to eh. At saka, ilang buwan na kaming magkasama sa mga events. Maayos naman ang lahat. Tumigil ang kanyang ina sandali. Tinitigan ng anak mula ulo hanggang paa. At ikaw, maayos ka pa ba? Wala bang epekto sa'yo?
Wala. Mabilis namang sagot ni Riva, sabay inom ng tubig. Promise, wala. Pero hindi niya alam kung naniniwala siya sa kanyang sariling sinabi. Umiling ang ina niya, parang sinusuri ang bawat galaw ng anak. Hindi mo ko maloloko, Riva. Kilala kita at kilala ko ang mga ngiti na ganyan. Yung tipong ayaw mong umamin pero halata sa mata mo. Ma, over ka naman. Hindi ito biro, anak. Balik naman ng kanyang ina pero may bahid na ng ngiti sa labi. Pero kung seryoso ka na dyan, gusto ko siyang makilala. Dalhin mo siya rito. Ha, ma? Hindi pa tayo ready para sa ganyang... Hindi ko sinasabi ngayon. Pero bago pa matapos ang kontra-kontratang yan, gusto kong makita kung sino yung lalaking sinasabi mong magliligtas sa atin sa kahirapan. Napakibit balikat si Riva, pero halatang nai-stress na rin sa ideya. Okay, pero kailangan ko pong tiyakin na prepared siya. Ayoko namang mabigla siya sa interrogation mo. Ay siguradong mabibigla siya. Wala akong balak magbakabait. Ma, baka takbuhan niya tayo eh. Eh di alam na natin na hindi siya worth it. Napailing si Riva, pero hindi mapigilan ng tawa. Grabe ka talaga, ma. Anak, kahit na anong kasunduan pa yan, gusto kong sigurado ka. Hindi lang dahil sa pera. Gusto kong alam mo rin kung saan ito patutungo. Napatingin si Riva sa mesa, iniwasan ang mata ng ina. Alam ko, ma, at sa ngayon, okay pa ako. Okay ka pa. Bulong ng ina niya pero halatang hindi pa rin kumbinsido. Sige, pag-isipan mo yung pagdala sa kanya rito. Gusto kong makita kung paano ka tinitignan ng lalaking yon. At sa likod ng isip ni Riva, alam niyang darating ang araw na yon at hindi siya sigurado kung kaya niyang itago sa mama niya ang totoong nararamdaman kapag magkasama na sila ni Noah sa harap nito. 3 araw makalipas kinausap ni Riva si Noah at sinabi niyang nais ng kanyang ina na makilala si Noah. Humingi rin ng pasensya si Riva kay Noah dahil sinabi niya ang katotohanan sa kanyang ina. Pero naunawaan naman ito ni Noah at natuwa pa nga. Kaya naman ngayong Martes, maaga pa lang, abala na si Riva sa kusina. Ilang beses nagbuntong hininga habang inaayos ang mesa. Ano bang pumasok sa isip ko at pumayag ako kaagad? Bulong niya sa sarili. Nagmumukmuk ka na naman. Boses ni Raven mula sa pintuan, hawak ang cellphone. Kung si Kuya Gwapo ang bisita natin, dapat na masaya ka, ate. Raven, huwag ka masyadong madaldal mamaya ha. Saway niya, tinatarayan ng tingin ang kapatid. Depende. Sagot ni Raven na may ngisi. Kung gwapo nga siya, baka ako pa magiging paborito niya. Hindi na pinansin pa ni Riva ang kapatid at nagpatuloy na sa pag-aayos. Ilang minuto pa, may kumatok na sa pintuan. Pagkabukas ni Riva, tumambad si Noah, naka-light blue polo at maong. May dalang malaking bouquet ng fresh tulips at isang kahon ng mamahaling cake. Good morning, asawa ko. Bati ni Noah kaagad, may kasamang kindat. Huwag mo ngang gamitin yan dito. Bulong ni Riva, pinipigilan ang ngiti. Bakit? Para mas sweet tayo sa harap ng pamilya mo. Sagot ni Noah, halatang nag-e-enjoy. Bago pa makapasok si Riva, sumilip na ang ina niya mula sa sala. Ay, siya ba yung gwapo? Dahan-dahang lumapit si Noah kay Mama Rhea. Good morning po, Mama Rhea. Bati ni Noah na may bahagyang pagyuko. Inabot niya ang bulaklak. Para po sa pinakamagandang mama sa buong Maynila at sa susunod, buong Pilipinas na. Napahalakhak si Raven. Aba, bolero! Uy, tahimik ka nga dyan, bata. Biro ni Noah, sabay kindat kay Raven. Si Mama Rhea naman halatang hindi inaasahan iyon mula kay Noah. Ay nako, sobra ka naman magpakilig. Ako lang ito, simpleng babae lang.
Walang simpleng babae sa ganito kaganda at classy. Dagdag ni Noah kaya napatawa at napapahawak si Mama Rhea sa pisngi niya. Nako, ewan ko sa'yo. Maupo ka na nga. Habang kumakain sila ng almusal, hindi tumigil si Noah sa pagbibigay ng maliliit na papuri. Ang sarap po ng luto nyo, Mama Rhea. Siguro, sa inyo nagmana si Riva. Sa husay sa kusina at sa ganda. Sabi ni Noah habang nakatingin kay Riva na napapailing na lang. Anak, totoo bang scripted lang ito? Bulong ni Mama Rhea kay Riva sa gilid pero may piliyang ngiti. Baka ikaw na mahulog dyan. Napayuko si Riva, pinipigilang mapangiti. Ma! Samantala, si Riven ay halatang aliw na aliw. Kuya Noah, kapag ba nag-aaway kayo ni ate, pwede ba akong maging sidekick mo? Depende. Kung kakampihan mo ako, bibigyan kita ng PS5. Deal! Mabilis na sagot ni Raven na kinataas ng kilay ni Riva. Sa buong maghapon, hindi nawala ang kakulitan ni Noah. Parang matagal nang bahagi ng pamilya. Nakikipagkwentuhan kay Mama Rhea na paminsan-minsan ay pinapalo siya ng mahina sa braso dahil sa mga papuri niya na halatang may halong biro pero may sincerity. At bago sila umalis, tumingin si Mama Rhea kay Riva at bumulong. Anak, kung scripted lang ito, sana minsan hayaan mong maging totoo. Hindi na nakasagot pa si Riva, pero ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya, lalo na nang yakapin siya ni Noah bago magpaalam, sa harap pa mismo ng kanyang pamilya. At hindi na nga nagtagal, ikinasal na nga sina Noah at Riva. Isang buwan na mula nang ikasal sina Noah at Riva sa isang simpleng civil wedding. Walang engrandeng selebrasyon, walang balita sa social media. Tanging ang mga pamilya lang ang nakakaalam. Mula sa malawak na veranda ng malaking bahay ng pamilya Montemayor, tanaw ang malinis na hardin at ang fountain. Sa mahabang mesa sa ilalim ng gazebo, nakaupo ang magkaibang pamilya. Ang mga Montemayor at sina Mama Rhea at Raven, kasama si Riva, na tahimik. Sa isang gilid ng mesa, magkadabi si Mama Rhea at Mama Noren, ang eleganteng ina ni Noah na naka-pearl earrings at classy floral dress. Rhea, alam mo, kahit na simple lang yung kasal nila, masaya ako para kay Noah. Bungad ni Mama Noren. Ngayon lang siya nagdala ng babae sa harap ko ng ganyan niya, tinitignan, puno ng pagmamahal. Napangiti si Rhea at medyo nailang. Salamat Noren at pasensya ka na kung medyo hindi ganoon ka-formal ang lahat. Alam mo naman, biglaan. Hindi ako nagrereklamo. Sagot ni Noren, bahagyang yumuko palapit kay Rhea. Pero syempre, bilang ina, may inaasahan din akong kasunod. Natawa si Rhea pero parang kabado rin. Ay nako, huwag mo na munang asahan yan. Bata pa naman sila. At busy pa si Riva sa mga kapatid niya. Rhea? Seryosong sagot ni Mama Noren pero may ngiting pilya. Iba ang saya ng may apo, lalo na kung galing sa anak mong pinakainihintay mong mag-asawa. Napakamot ng batok si Rhea, nag-aalangan kung paano iyon sasagutin. Depende yan kina Riva at Noah. Hindi naman pwedeng pilitin. Sa kabilang dulo ng mesa, abala sina Noah at Riva sa pag-uusap kasama si Raven na panay biro. Hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Noren. Itinuro ang mag-asawa gamit ang tingin. Ang saya pagmasdan. Halatang in love sa isa't isa. Baka iniisip na rin nila na magka-baby. Napailing si Mama Rhea pero hindi maitago ang natatawang buntong hininga. Ay Noren, ikaw talaga. Baka mamaya ikaw pa magplano kung kailan sila dapat magka-baby. Kung ako lang, bukas na. Sagot ni Noren na may matamis na ngiti.
Nagkatawanan ang dalawang ina, pero sa loob-loob ni Rhea, iniisip niya kung paano kaya magbabago ang kasunduan ng anak niya kapag pumasok na sa eksena ang isang bagay na hindi nakasulat sa kontrata, isang totoong pamilya. Pagkatapos ng mahabang hapunan at masayang kwentuhan sa pamilya Montemayor, bumalik sina Noah at Riva sa kotse. Tahimik sa loob. Si Riva nakasandal sa upuan, nakapikit sandali. Grabe, nakaka-stress yung mga tita vibes ng mama natin. Napangiti si Noah habang inaayos ang seatbelt. Tito Vibes, yan ba ang tawag mo sa nanay ko kapag tinatanong ka kung kailan tayo magbibigay ng apo? Napadilat si Riva at agad siyang tumingin kay Noah. Huwag mo nang uungkatin yon. Bakit? Hindi ba magandang topic yan para sa mag-asawa? Sabi ni Noah, nakatingin sa kanya ng may ngiting pilyo. Alam mo, Riva, sa tingin ko, maganda kang mommy. Napaawang ang labi ni Riva, halatang hindi alam ang sasabihin. Ha? Huwag mong simulan yan, Noah. Bakit? Ini-imagine ko lang. Sagot ni Noah, bahagyang lumapit. Yung ikaw, may hawak na baby. Kamukha ko. Tapos, tatawagin kang mommy. Parang napaso si Riva at agad siyang tumalikod, kunwaring tumingin sa bintana. Noah, tumigil ka na! Pero hindi tumigil si Noah. Saka syempre, kamukha mo rin dapat. Alam mo yung mga mata mo. Kapag makuha yun ng anak natin, tapos ilagay mo pa yung ilong ko at yung ngiti ko, patay na. Magiging heartbreaker yun. Pwede ba, Noah? Namumula na si Riva, napapakamot sa batok na parang hindi alam kung saan titingin. Alam mo, Riva, kung hindi lang ako magalang, baka ngayon pa lang, sisimulan na natin yung baby project. Napatingin si Riva sa kanya, nanlaki ang mata. Excuse me, project? Project. Minios. Baliw ka talaga. Natatawa pero halatang naiilang si Riva. Iniwas ang tingin. Puro kabiro, no? Hindi ako nagbibiro. Tumigil sandali si Noah. Seryoso ang tono pero may lambing. Riva, hindi ko alam kung paano ko sasabihin nang di ka tatakbo. Pero naiisip ko minsan, what if maging totoo na ang lahat ng ito? Noah. Ngumiti ulit ang lalaki. Bumalik ang pilyo niyang aura. Pero sige na nga lang, hindi kita pipilitin. Ngayong gabi. Ngayong gabi? Halos mapasigaw na si Riva. Natatawa pero halatang hindi alam kung matatawa ba o magagalit. Oo, Sagot ni Noah habang binubuksan ang makina. pero bukas, iba na ang usapan. Sabay kindat nito. Hinampas siya ni Riva sa braso. Hindi makapaniwala sa kapal ng mukha nito. Kung hindi lang ako nakakulong sa kotse mo, Tara na nga. sabi ni Noah pero hindi maitago ang ngisi. Pero aminin mo na sa sarili mo, hindi naman pangat na pakinggan na may anak tayo, di ba? Tahimik si Riva pero sa gilid ng labi niya may bahagyang ngiti. At si Noah, alam niyang hindi niya iyon nakaligtaan. Pagdating nila sa condo unit ni Noah, diretso silang pumasok sa loob. Tahimik si Riva habang inaayos ang bag niya sa sofa. Pilit na hindi tinitignan si Noah na kanina pa ngiting-ngiti. Bakit tahimik ka? Tanong ni Noah habang tinatanggal ang coat at nilagay sa upuan. Naiilang ka pa rin ba sa sinabi ko kanina? Hindi ako naiilang. Mabilis niyang depensa pero halatang hindi siya makatingin ng diretsyo. Lumapit si Noah. Sigurado ka? Kasi parang namumula ka pa rin, oh. Mainit lang dito. Sagot ni Riva sabay talikod para pumunta sa kusina. Pero bago pa siya makalayo, hinila siya ni Noah ng banayad para mapatigil si Riva. Riva,
Malambing ang boses ni Noah. Huwag ka namang masyadong defensive. Cute ka kapag naiilang ka. Wala akong... Hindi natapos ni Riva ang sasabihin dahil biglang yumuko si Noah. Marahang inilapit ang labi sa kanyang leeg. Napahinto si Riva, halos hindi makagalaw. Mainit at mabagal ang dampi ng labi ni Noah sa gilid ng labi niya. Kasabay ng mahina nitong paghinga na lalo lang nagpakuryente sa kanya. Noah! Halos pabulong na tawag ni Riva, halatang hindi alam kung itutulak ba ito o hahayaan. Sagot ni Noah, hindi inaalis ang labi sa balat ni Riva. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Bagay sa'yo maging mommy. Pero kung gusto mo... practice muna tayo. Ano? Muling napapikit si Riva at bahagyang tinulak si Noah. Ikaw talaga! Umurong na si Noah, pero mas lalo lang itong ngumisi. Okay. Pero, gusto mo na rin ba? Hindi. Mabilis niyang pagsagot, sabay lakad papunta sa kusina. Tumawa si Noah habang nakasandal sa pader. Sige na nga lang. Pero, tandaan mo, Mrs. Montemayor, hindi pa tapos. Habang nagbubukas si Riva sa refrigerator, ramdam pa rin niya ang init sa balat niya kung saan dumampi ang labi ni Noah. At sa isip niya, hindi na siya sigurado kung gusto niyang matapos pa ang kontrata. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimula ang kanilang kasunduan. Nakuha na ni Noah ang kanyang malaking mana mula sa pamilya niya at madalas pa rin silang magkasama ni Riva. At para kay Riva, malaki na ang nagbago sa buhay niya. Wala na siya sa bar, wala na rin sa dati niyang mabigat na trabaho. Sa halip, araw-araw na siyang nasa opisina ni Noah. Minsan bilang assistant, minsan bilang distraction ng boss. Ngayon, nasa loob sila ng private office ni Noah. Maluwag ang espasyo. May floor-to-ceiling windows na tanaw ang lungsod. Si Riva nakaupo sa kandungan ni Noah sa swivel chair nito, habang nakasandal naman sa dibdib niya. Hawak ni Noah ang bewang niya, bahagyang hinihimas. Noah, bungad ni Riva, habang tinitignan ang malawak na view sa labas. Hindi ko pa rin maisip na tapos na ang lahat ng problema mo. Nakuha mo na yung mana mo. Tapos ako, nakapagpaayos na ng bahay. Hindi na kailangan mag-alala kung saan kukunin ang pang-tuition ng mga kapatid ko. Napangiti si Noah, bahagyang idinantay ang baba sa balikat ni Riva. Kaya nga sobra kitang pinapasalamatan, Riva. Hindi ko to kakayanin kung di ka pumayag noon. Kasunduan lang naman to, di ba? Pabulong na sagot ni Riva pero may lambing. Ngumisi si Noah at bumulong sa tenga ng dalaga. Kasunduan na mas masarap pa kaysa sa inaasahan ko. Ikaw talaga. Hindi. Seryoso ako. Alam mo ba, hindi lang mana ang nakuha ko. Nakuha ko rin. Huminto si Noah. Tinitigan ang mukha ni Riva ng diretsyo. Ikaw. Namula si Riva, umiiwas ng tingin. Ewan ko sa'yo. Hinawakan ni Noah ang baba niya para ibalik ang tingin sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Every single day na nandito ka sa opisina, pakiramdam ko mas madali magtrabaho. Kahit paminsan, nakaupo ka lang sa kandungan ko at ginagawa kong upuan. Komportable ka naman, di ba? At saka, ikaw ang may gusto. Sinusunod ko lang. Comfortable. Sobra. Sagot ni Noah, mas hinigpitan ang yakap. Actually, baka masyado. Ano namang ibig sabihin dyan? Tanong ni Riva, kunwari ay nagtataray. Baka hindi na ako makapagtrabaho nang wala ka sa gantong posisyon.
Bulong ni Noah, sabay dampi ng halik sa leeg ni Riva. Napapikit ang dalaga. Agad siyang kumapit sa balikat niya. Noah, nasa opisina tayo. At ano ngayon? Wala namang papasok dito ng walang katok. Sagot ni Noah, tinatawanan ang reaksyon ni Riva. Hindi mo sure yan? Bawi niya, pero halatang nahihirapang itago ang kilig. Inilapit ni Noah ang labi sa tenga ni Riva. Gusto mo bang ilak ko ang pinto? Napatawa si Riva, hinampas si Noah sa dibdib. Hindi nga. Aminin mo lang kasi. Gusto mo rin kapag ganito tayo. Tahimik sandali si Riva, pero ngumiti rin sa wakas. Siguro, konti. Kahit kunti lang. Sapat na yun para sa akin. Sagot ni Noah, hinaplos ang pisngi ni Riva at masuyo siyang hinalikan sa labi. Nagulat pa si Riva pero napangiti rin ng lihim. Tara. Mamaya sama tayo sa bahay. Ipagluluto kita. Celebration natin to. At ano namang isa-celebrate natin? Simple lang. Kahit nakakasunduan lang ito noon. Ngayon, mas marami na tayong dahilan para manatili. Ilang araw makalipas, patuloy si Noah at Riva sa pagpapanggap. Pero kay Noah, hindi na pagpapanggap ang ginagawa niya kay Riva. At ganoon din naman si Riva. Pero hindi pa umaamin ang dalawa sa bawat isa. Lunes ng umaga, sa tahimik na opisina, mabilis na tibok ng puso ni Riva ang maririnig. Nakaupo pa rin siya sa kandungan ni Noah. Ngunit ngayong magkalapit na ang kanilang mga labi, marahang inaplos ni Noah ang pisngi niya. Kanina pa kita gustong halikan ng ganito. Bulong ni Noah, halos sumasayad na ang labi kay Riva. Hindi nakasagot ang babae dahil agad siyang sinakop ng isang masuyo ngunit mapusok na halik. Una ay marahan, pero nang gumanti na siya, nang binalik niya ang halik, agad itong lumalim. Umimpit ng ungol si Riva habang nakahawak na ang dalawang kamay niya sa batok ni Noah. Hinigpitan naman ng lalaki ang pagkakayakap kay Riva na para bang ayaw siyang pakawalan kahit isang segundo. Ang simpleng dampi ng labi ay naging mas mapangahas. Riva. Putol-putol ang bulong ni Noah sa pagitan ng halik. Ang sarap mong halikan. Napapikit ang babae. Ninanamnam ang bawat sandali. Noah, baka may makakita. Wala. Sagot ni Noah halos habol ang hininga. At kahit meron, wala na akong pakialam. Ikaw lang ang nakikita ko. Mas lalo siyang hinalikan. Sa pisngi, sa gilid ng labi, hanggang bumalik ulit sa labi ni Riva. Napayakap ng mahigpit ang babae. Kusang kumikilos ang katawan. Napasandal si Riva sa dibdib ni Noah. Ramdam ang tibok ng puso nito na parang sumasabay sa kanya. Noah. Umangat si Noah, pinanood ang mukha ni Riva na namumula at nangingintab ang mga labi dahil sa halikan nila. Ano? Tanong ni Noah, malumanay ngunit puno ng pananabik. Baka malito. Umiling ang lalaki at hinawakan ang dalawang kamay ni Riva. Walang mali kapag totoo na ang nararamdaman. Pero kasunduan lang tayo, Noah. Paalala niya, pilit na pinipigilan ang sarili kahit mahigpit ang pagkakayakap pa rin sa kanya. Ngumiti si Noah, isang ngiti na puno ng katiyakan. Noong una, kasunduan lang. Pero ngayon, itinapat ni Noah ang kamay ni Riva sa dibdib niya. Sa tapat ng pusong mabilis ang tibok. Anong tawag mo rito, Riva? Kasi ako, alam ko na, mahal na kita. Parang huminto ang oras sa mga salitang iyon. Namalayan na lang ni Riva na nanlalaki na ang mga mata niya. At bago pa muling makasagot si Riva, muli siyang hinalikan ni Noah. Hinagod ng dila ni Noah ang kanyang labi.
at kusa itong bumukas. Tinanggap ang halik na mas matindi. Naging marahas. Napahawak si Riva sa buhok ni Noah. Marahan itong kinhila palapit. Siya man ay hindi rin makatanggi. Unti-unting napahiga si Riva sa may sofa ng opisina, habang si Noah naman ay nakadagan sa kanya. Ngunit maingat na maingat. Mahal kita, Riva. Bulong ni Noah, muli, paulit-ulit. Humihingal pa rin si Riva nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ramdam niya ang mainit na paghinga ni Noah na humahalik sa balat niya. At ang kamay nito na mahigpit pa rin nakahawak sa bewang niya na para bang takot siyang mawala. Grabe. Bulong ni Riva, pilit na ngumiti kahit nanginginig na ang tuhod niya. Hindi na ako makahinga sa'yo. Ako rin, no. Parang mababaliw na ako kapag hindi kita nakahawakan. Marahang inaplos ni Noah ang pisngi ni Riva. Hinawi ang ilang hibla ng buhok na dumikit sa pawis nitong balat. Riva, hindi ko na kayang itago pa. Mahal kita, sobra. Nahulog na ako. Matagal na akong walang pakialam sa kasunduan. Napatitig si Riva kay Noah, parang gusto pang tiyakin kung totoo ang naririnig niya. Noah, Alam ko, dapat hindi ko nasabihin. Sapat na siguro yung kasunduan, yung pera, yung mana. huminga si Noah ng malalim at bahagyang kinagat ang sariling labi. Pero araw-araw na magkasama tayo, araw-araw kitang nakikita rito. Hindi na lang yun kasunduan para sa akin. Ikaw na mismo. Ikaw na yung dahilan kung bakit gusto kong magising at magtrabaho. Natigilan si Riva. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o matatawa dahil ramdam niya ang totoo sa bawat salita ni Noah. Noah, baka kasi nadadala ka lang ng sitwasyon. Hindi mo naman talaga kailangang sabihin yan. No, Umiling si Noah, mas mariing hinawakan ang kamay ni Riva. Riva, hindi ito biro. Hindi ito dahil sa sitwasyon. Kahit mawala ang lahat ng pera ko, kahit na hindi ko nakuha ang mana, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Naging mas mahalaga ka na sa akin. Mahal din kita, Noah. Napatigil si Noah. Nanlaki ang mata at parang hindi makapaniwala sa narinig. Anong sinabi mo? Pinisil ni Riva ang kamay ni Noah at ngumiti. Mahal din kita. Siguro noong una, iniisip ko na utang na loob lang o baka dahil tinulungan mo ako at mga kapatid ko. Pero habang tumatagal, napapansin ko, ikaw na yung gusto kong makasama. Hindi ko na alam kung paano pa ako mabubuhay nang wala ka. Napahigpit ang yakap ni Noah sa kanya. Riva, Halos pabulong na sambit niya, puno ng emosyon. hindi mo alam kung gaano kahalaga na marinig ko yan mula sa'yo. Akala ko ako lang ang nahulog. Pareho tayo. Sagot ni Riva, nakatingin sa mga mata ni Noah. Pareho tayong nahulog. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Mas banayad ngayon at masuyo. Promise me, Bulong ni Noah sa pagitan ng halik. hindi ka alis sa tabi ko. I promise. Sagot ni Riva, nakapikit, ninanamnam ang bawat salita. Ikaw din. Huwag mo akong iiwan na. Never. Kahit na anong mangyari, kahit na anong harapin natin, ikaw ang pipiliin ko. Huminga ng malalim si Riva. Ramdam ang gaan ng dibdib. Para bang lahat ng takot at alinlangan ay unti-unting nawawala. Noah, natatakot ako kasi baka isang araw magbago isip mo. Hindi yun mangyayari. Sagot ni Noah kaagad, hinawakan ng magkabilang pisngi ni Riva at tinitigan siya ng diretsyo. Kung may magbabago man, mas lalo lang kitang mamahalin. Napaluha si Riva
at agad iyong pinunasan ni Noah gamit ang hinlalaki. Hey, bakit ka umiiyak? Hindi ko alam. Siguro kasi first time ko lang maramdaman to. Yung hindi na ako nag-iisa. Yung may tao na handang tumayo sa tabi ko kahit na anong mangyari. Hinaplos ni Noah ang buhok ni Riva. Inilapit siya sa dibdib. Hindi ka na nag-iisa, Riva. Meron ka ng ako. Meron ka ng tahanan dito. At totoo na ang lahat. Nanatili sila roon, magkayakap, parang sila lang ang tao sa mundo. Ilang minuto ang lumipas bago muling nagsalita si Noah. Mas magaan ang tono. So, ibig sabihin nito, hindi na lang to kasunduan? Hindi na. Sagot ni Riva, nakangiti habang pinupunasan ang sariling pisngi. Totoong tayo na. Totoo na. Ulit ni Noah at agad siyang hinalikan muli. Mahaba, malalim at puno ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam na ni Riva at Noah na totoo na ang kanilang pagmamahalan at hindi na lamang kasunduan. Magkahawak kamay silang lumabas ng opisina matapos ang mahabang araw na puno ng emosyon. Habang bumababa sila sa parking, hindi mapigil ni Riva ang kilig at kaba. Si Noah naman nakangiti lang habang hindi bumibitaw sa kamay ni Riva. Sa loob ng kotse, tahimik sila sa unang minuto. Si Riva nakatingin sa bintana, sinusubukang itago ang pamumula ng pisngi. Samantalang si Noah naman ay panay ang suliyap kay Riva, parang hindi makapaniwala na kasama niya na itong pauwi. Hindi na bilang asawa sa papel, kundi bilang babae na mahal niya. Alam mo ba, Basag ni Noah sa katahimikan. ito na yata ang pinaka-excited na umuwi ako. Ha? Bakit naman? Simple lang. Umiling si Noah, bahagyang umisi. Kasi ngayon, hindi na lang ako uuwi sa bahay. Uuwi ako, kasama ikaw, at mahal natin ang totoo, ang bawat isa. Namula si Riva, kinagat ang labi. Ang corny mo rin pala minsan, no? Hindi corny. Kontra ni Noah, kunwari ay seryoso. Totoo lang. At dahil doon, hindi napigilan ni Riva ang mapatawa, pero halatang tinatago ang sobrang tuwa sa puso niya. Pagdating nila sa bahay ni Noah, agad nitong binuksan ang pinto at inalalayan si Riva papasok. Welcome home. Bulong ni Noah habang sinasara ang pinto. Parang ako pa ang may-ari ng bahay Biro naman ni Riva. Nangingiti habang sinusuyod ng tingin ang malinis na sala. Kung gugustuhin mo. Sagot ni Noah, lumapit kay Riva at marahang hinila ang bewang niya. Sa'yo na rin to. Nagulat si Riva, bahagyang itinulak siya. Ano ka ba, Noah? Ang laki nito. Hindi ako bagay dito. Bagay ka. Kahit saan. Basta kasama kita. Seryosong sagot ni Noah. Tinitigan si Riva ng diretsyo, bagay na hindi makaya ni Riva at umiwas ng tingin. Ewan ko sa'yo. Lumapit si Noah sa kusina, kinuha ang apron at gumisi. Tara. Sabi ko ipagluluto kita, di ba? Celebration natin. Napatawa si Riva. Sumunod at nakaupo sa bar stool habang pinapanood siyang magbukas ng ref. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Parami kang hindi alam tungkol sa akin. Sagot ni Noah habang naghahanda ng mga sangkap. Pero matutuklasan mo ang lahat. Kung mananatili ka sa tabi ko. Napatitig si Riva kay Noah. Noah. Umikot si Noah, nilapitan ang babae at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Riva, tandaan mo ito. Simula ngayong gabi, hindi nakasunduan ang sa atin. Hindi ito tungkol sa mana. Hindi na ito tungkol sa pera. Ikaw at ako na ito. Totoo na. Hindi na kasunduan.
Mahinang ulit ni Riva na para bang gustong namnamin ang bawat salita. Umiling si Noah, mas hinigpitan pa ang hawak. Mahal kita. At yun na ang dahilan kung bakit gusto kitang makasama. Hindi na nakatiis pa si Riva. Tumayo siya at biglang niyakap si Noah. Mahigpit at halos hindi na makahinga. Noah, salamat. Salamat kasi hindi mo ko trinato na parang utang na loob lang. Salamat kasi minahal mo ko ng totoo. Shh! Bulong naman ni Noah habang hinahaplos ang likod ng asawa. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ako ang dapat magpasalamat kasi dumating ka sa buhay ko. Habang niluluto ni Noah ang simpleng pasta at steak, si Riva naman ay nakaupo lang at pinagmamasdan si Noah. Hindi niya mapigilan ang pagngiti. Ang lalaking bilyonaryong sanay sa luho, ngayon ay nakasuot ng apron at seryosong nagluluto para sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang gabi nila. Alam mo, ang gwapo mong ganyan tignan. Biro ni Riva, sinadya para asarin si Noah. Ngumisi naman ang asawa niya. Hindi tumigil sa paghihiwa ng bawang. Alam ko, pero mas gwapo pa ako kapag hinahalikan mo. Ang kapal ng mukha. Natatawang sigaw ni Riva. Gustong gusto mo naman. Mabilis na balik ni Noah, sabay kindat. Napailing na lang si Riva, pero sa loob-loob niya, alam niyang tama ito. Pagsapit ng hapunan, magkasabay silang kumain. Pagkatapos kumain, naupo sila sa sala. Tahimik, magkatabi, nakahilig si Riva sa balikat ni Noah habang nakayakap ito sa kanya. Alam mo, parang ang bilis ng lahat. Minsan iniisip ko, baka nagigising lang ako sa panaginip. Kung panaginip man to. Sagot ni Noah, hinalikan si Riva sa noo. Sana, huwag na tayong magising. Tahimik sila sandali. Pareho lang nakikinig sa tibok ng puso ng bawat isa. Hanggang sa muling magsalita si Noah. Riva, ngayong malinaw na ang lahat. Gusto kong marinig muli mula sa'yo. Hindi na bilang kasunduan. Hindi na dahil sa kapalit, kundi dahil totoo na. Ano tayo? Tumingala si Riva, diretso sa mga mata ni Noah. Walang takot at walang alinlangan. Tayo na, Noah. Ikaw at ako. Mahal kita. Ngumiti si Noah. Mahal din kita, Riva. Simula ngayon, wala nang kasunduan. Pagmamahalan na. At muli silang naghalikan. Banayad, masuyo, puno ng pangako. At sa gabing iyon, sa loob ng bahay ni Noah, tuluyan ng pinagtibay ang kanilang relasyon, hindi na gawa-gawa, hindi na peke, kundi isang pag-ibig na totoo at handang ipaglaban hanggang dulo. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang magbago ang kasunduan ni Noah at Riva. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo lamang tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Hindi na ito tungkol sa pera, hindi na ito tungkol sa mana, kundi sa simpleng kaligayahan na dala ng bawat isa. Nasanay na si Riva sa bagong buhay. Sa umaga, pumapasok pa rin siya sa trabaho bilang empleyado, ngunit mas magaan na ang pakiramdam dahil palagi siyang sinusundo ni Noah. Sa gabi naman, sabay silang kumakain ng hapunan, nagtatawanan, nagkukulitan. At ngayong gabi, may mahalaga silang misyon, ang magtapat kay Mama Rhea, ang ina ni Riva, tungkol sa kanilang totoong relasyon. Nasa bagong ayos na bahay sila, kung saan nakatira pa rin ang ina ni Riva, kasama ang dalawa niyang kapatid. Habang nakaupo sila sa lumang sofa, ramdam ni Riva ang kaba sa dibdib. Hawak niya ang kamay ni Noah na tila nagsisilbing lakas niya. Kinakabahan ako, bulong ni Riva habang nakasandal sa balikat ni Noah. Hinaplos na Noah ang kamay niya at ngumiti. Wala kang dapat ikabahala. Ang totoo naman ang sasabihin natin, hindi ba? At higit sa lahat, mahal kita, Riva.
Hindi nakasunduan lang. Huminga si Riva ng malalim. Oo nga. Maya-maya, dumating na si Rhea mula sa kusina, dala ang tray ng kape at tinapay. Sa edad nitong higit 50, halata ang pagod ng mga taon ng paghihirap para sa pamilya, pero bakas din ang ngiti ng isang ina na may pagmamahal na walang kapantay. O anak, kumain na muna kayo. Masayang wika ni Rhea habang inilapag ang tray sa mesa. Matagal-tagal na rin mula nang huli kayong dumalaw. Salamat po, ma. Sagot ni Riva, pilit na pinapakalma ang sarili. Napansin agad ng ina ang magkahawak nilang kamay. Nakataas ang kilay ngunit may malambing na ngiti. Aba, parang lalo kayong naging malapit ngayon na. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ito na ang tamang oras. Mama, may gusto po sana kaming sabihin. Oh, ano yon, anak? Magkakaapo na ba ako? Pagak namang natawa si Noah. Hindi pa po, ma. Ay, sayang naman. Huminga ng malalim si Riva bago nagpatuloy. Naalala niyo po ba yung unang kinuwento ko sa inyo tungkol sa kasunduan namin ni Noah? Yung kasal para sa mana niya. Sagot ng ina niya, medyo seryoso na ang mukha. Ma, lumingon siya kay Noah na agad namang tumango bilang suporta. Ngayon po, wala na yon. Hindi na kasunduan ng sa amin. Hindi na tungkol sa pera o mana. Ngumiti si Noah at siya naman ang nagpatuloy. Totoo na po ang relasyon namin, ma. Hindi na gawa-gawa lang. Mahal ko po si Riva. At wala nang kondisyon pa ang pagmamahal na yon. Napatitig si Rhea sa kanilang dalawa para bang tinitignan kung gaano katotoo ang sinasabi nila. Tahimik siyang umupo, inilagay ang kamay sa tuhod at pinagmasdan ang magkahawak nilang kamay. Mahal niyo talaga ang isa't isa? Tanong niya, seryoso ang tono. Sabay na tumango ang dalawa. Opo. Opo. Ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang lumambot ang mukha ni Rhea. Bumuntong hininga siya at isang ngiti na puno ng ginhawa ang gumuhit sa kanyang labi. Ay, salamat naman sa Diyos. Halong tuwa at luha sa mata na sambit ni Rhea. Alam niyo bang matagal ko nang ipinagdarasal na hindi lang kasunduan ang maging dahilan ninyo? Kasi nakikita ko, anak, masaya ka kapag kasama siya. Napaluha si Riva at agad na yumakap sa ina. Ma, hinaplos ni Rhea ang buhok ng anak. Kung mahal ka talaga niya, Riva, wala na akong hihilingin pa. Pagkatapos, lumingon naman si Rhea kay Noah, seryosong tinapunan ng tingin. Ikaw, Noah, mahal mo ba talaga ang anak ko? Opo, ma. Mahal na mahal ko po si Riva. Handa ko pong alagaan at ingatan siya habang buhay. Isang saglit na katahimikan bago ngumiti si Rhea. Yan lang ang hinihingi ko. Ingatan at alagaan mong anak ko. Huwag mo siyang paiiyakin, Noah. Kasi kapag nakita kong nasaktan siya, ako mismo ang lalaban sa'yo. Bahagyang natawa si Noah, ngunit mariin ang sagot. Hindi ko po siya sasaktan, ma. Promise ko yan. Sa inyo at kay Riva. At doon, tuluyan nang natanggal ang bigat sa dibdib ni Riva. Pagkatapos nilang mag-usap tatlo, hinayaan na muna ni Noah na mag-usap ang mag-ina. Anak, mahina ang simula niya, halos pabulong. Alam kong matagal mo nang itinago sa akin ang totoo tungkol sa iyo at kay Noah. At alam ko rin na sa simula pa lang, kasunduan lang ang lahat. Pero ngayon, kitang-kita ko kung gaano ka kasaya sa piling niya. Nanlamig ang palad ni Riva at napayuko siya, pilit na pinipigil ang luha. Mama, natatakot po ako nung una. Kasi po baka magalit kayo, baka isipin niyo na niloko ko kayo o niloko namin kayo.
Pero hindi ko rin po talaga inakala na totoo na pala yung nararamdaman ko para sa kanya. Riva, hindi naman ako galit. Wala akong dahilan para magalit. Ang gusto ko lang naman, simula pa noon, ay makita kang masaya. Matagal na kitang nakikitang nahihirapan. Natatakot magmahal dahil ang buhay mo ay nasa amin lamang. Pero ngayon, Napangiti siya, may luhang dumaloy. ngayong iba na. Iba ka na. Nakikita ko yung liwanag sa'yo. Mama, sobra akong natatakot noon na baka hindi ko deserve maging masaya. Na baka hindi para sa akin yung pagmamahal na ganito. Anak, Umiling si Rhea at sa wakas, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. you deserve every bit of happiness, anak. Lahat ng pagmamahal sa mundong ito, karapat-dapat ka. At nagpapasalamat ako kay Noah dahil binigyan ka niya ng ngiti na matagal ko nang gustong bumalik sa iyo. Humigpit ang yakap ni Riva at tuluyan na siyang umiyak sa balikat ng ina. Salamat, Mama. Salamat sa pag-intindi. At promise, iingatan ko rin po si Noah. Hindi lang siyang mag-aalaga sa akin. Ako rin ang mag-aalaga sa kanya. I'm proud of you, anak. Tandaan mo, wala nang kasunduan. Totoo na ito. At higit sa lahat, deserve mo talaga ang pagmamahal. Ma, mahinang tawag niya habang pinupunasan ang sariling pisngi. Hindi ko akalain na maiintindihan mo ko ng ganito. Akala ko magagalit ka. Umiling si Rhea, marahang hinawakan ang kamay ng anak. Anak, bakit naman ako magagalit kung nakikita kong masaya ka? Lahat ng ina gusto lang naman makita na ligtas at inaalagaan ang anak niya. Kahit na hindi ko palaging nasasabi, deserve mo maging masaya. Napakagat labi si Riva, halos muling bumagsak ang luha. Minsan kasi naiisip ko, baka hindi sapat yung pagmamahal ko para kay Noah. Baka isang araw magbago rin siya. Anak, hindi lahat ng tao pare-pareho. Kung nakikita mong pinapahalagahan ka niya, kung nakikita mong pinoprotektahan ka niya, huwag kang matakot. Ang mahalaga, totoo ang nararamdaman niyo sa isa't isa. At kung sakaling dumating ang oras na masaktan ka, nariyan ako. Hindi kita pababayaan. Niyakap muli ni Riva ang kanyang ina. Salamat, Ma. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ngayon lang ako nakaramdam ng gantong kasiyahan. Ngumiti si Rhea habang hinahaplos ang buhok ng anak. Tandaan mo, anak, kahit na anong mangyari, uuwi ka pa rin dito. Dito, lagi kang may tahanan. At dito, lagi kang may nanay na handang sumalo sa lahat ng luha at saya mo. Mas lalo pang napaiyak si Riva sa mga salitang iyon. Pero sa pagkakataong ito ay luha ng kaginhawaan at kasiyahan. Kinagabihan, habang naglalakad palabas ng bahay, mahigpit pa ring magkahawak kamay ang dalawa. Tumigil si Riva at tumingin kay Noah, bakas ang tuwa sa muka. Hindi ko akalain na ganito magiging simple pero masaya. Ngumiti si Noah at hinalikan ang noo ni Riva. Sabi ko sa'yo, Riva, hindi na kasunduan to. Pagmamahalan na. At sabay silang ngumiti, nakatitig sa bawat isa. Sigurado na sa kinabukasang kanilang haharapin. Magkasama at totoo. Mabilis na lumipas ang panahon, parang kahapon lang nang nakaupo si Riva sa kandungan ni Noah. Pinaglalaruan ang buhok nito habang nagtatawanan sila sa opisina. Noon pakiramdam niya ay hindi pa rin totoo ang lahat. Ang pagmamahal, ang pagkakaayos ng buhay, at ang katahimikang matagal niyang hinanap. Pero ngayon, 1 taon na ang lumipas at heto sila. Magkasabay na naglalakad sa dalampasigan habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay ginto at rosas sa kalangitan. Magkahawak kamay silang dalawa.
Ang buhangin ay dumidikit sa kanilang mga paa at bawat hampas ng alon ay tila nagsisilbing musika ng gabing iyon. Tahimik lang si Noah. Ang ganda ng lugar na to. Bulong ni Riva, pinagmamasdan ang nagkikislapang dagat. Pero mas maganda ka. Sagot ni Noah na may ngiti, pilit na tinatago ang kaba. Napailing si Riva, tinulak ng marahan ang braso ni Noah. Nako Noah, hindi mo na kailangan mambola. Mag-iisang taon na tayong ganito. Kilalang kilala na kita. Humagikgik si Noah, pero sa loob-loob niya ay lalo siyang kinabahan. Kanina pa siya balisa. Kanina pa niya kinakapkap sa bulsa ang maliit na kahon na matagal na niyang tinatago. Ilang buwan din niyang pinaplano ang sandaling ito, ang panibagong simula. Hindi na kasunduan, kundi isang pangako ng habang buhay. Umupo sila sa buhangin, malapit sa lugar kung saan hindi na maaabot ng alon. Doon, pinagmamasdan nila ang langit na dahan-dahang nagdidilim. Noah? Tawag ni Riva, nakasandal ang ulo sa balikat ni Noah. Naaalala mo pa ba? Isang taon nang nakakalipas. Nandito rin tayo nun. Halos ganito rin yung eksena. Ngumiti si Noah, itinagilid ang ulo para mahalikan ang buhok ni Riva. Oo, Riva. Naaalala ko ang lahat. Naalala ko kung paano ko halos ipagsigawan sa buhanginan na hindi na kita bibitawan. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pangako ko. Tahimik si Riva, parang may hinihintay. Noah, salamat ha, kasi hindi ka sumuko sa akin. Kasi pinili mo akong mahalin ng totoo. Kung hindi, baka hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na wala akong halaga. Napatingin si Noah sa kanya, mahigpit ang kapit sa kamay ni Riva. Huwag mong sabihin yan. Kahit kailan, hindi ka mawawala ng halaga. Ikaw ang dahilan kung bakit natuto ako na maging masaya at pahalagahan ang mga totoong bagay. At ikaw rin ang dahilan kung bakit gusto kong magbago para maging karapat-dapat sa'yo. Napatitig si Riva sa kanya at doon napansin ang kakaibang seryosong titig ni Noah. Para bang may malalim itong iniipon sa dibdib. Noah, may problema ka ba? Huminga ng malalim si Noah. Kinuha niya ang maliit na kahon mula sa bulsa at marahang lumuhod sa harapan ni Riva. Nagulat naman ang babae. Halos napahawak siya sa dibdib. Noah, anong... Shh! Ngumiti si Noah kahit nanginginig ang kamay. Alam kong ginawa na natin to dati. Alaala na hindi natin malilimutan. Yung kasunduan na pinilit nating sundin kahit na walang kasiguraduhan ang puso natin. Pero ngayon, Riva, binuksan niya ang kahon at sa loob nito, kumislap ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Riva, Patuloy ni Noah, halos nanginginig ang boses. isang taon na mula nang naging atin ang isa't isa. Hindi na ako lumalapit sa'yo dahil sa kasunduan, kundi dahil sa pagmamahal na hindi ko na kayang itago pa. Gusto kong ituloy ang kwento natin, hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili ko. Kaya ngayon, muli kitang tatanungin. Halos tumulo na ang luha ni Riva habang pinagmamasdan siya. Noah, Muli mo ba akong pakakasalan? tanong ni Noah, mariin ang titig, puno ng pangako. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon at ihip ng hangin lamang ang naririnig. Saglit na tumakip ng bibig si Riva. Natulala habang tumutulo na ang kanyang luha. Noah, akala ko ba tapos na tayo sa mga ganito? Napahikbi si Riva, tumatawa at umiiyak ng sabay. Pero ngayon, iba na. Ramdam kong totoo ka na. Hindi na ito kasunduan. Hindi na ito puwersahan. Oh, hindi na, Riva. Ikaw ang pinili ko.
At sana, ako rin ang pipiliin mo araw-araw. Marahang tumango si Riva. Tumutulo pa rin ang luha. Oo, Noah. Oo, hindi lang ngayon, kundi habang buhay. Tumalon ang dibdib ni Noah sa tuwa. Inilagay niya ang singsing sa daliri ni Riva at agad siyang niyakap ng mahigpit. Napapahagik-gik si Riva sa yakap ni Noah. Salamat, salamat Riva. Hindi kita bibitawan. Mahal na mahal kita. Bulong ni Noah sabay halik sa noo ni Riva. Mahal na mahal din kita. Naroon pa rin sila sa buhanginan, nakaupo sa tabi. Naroon pa rin sila sa buhanginan, nakaupo sa tabi ng isa't isa, habang pinagmamasdan ng dagat na tila walang katapusan. Tahimik lang si Riva, hawak pa rin ang kamay ni Noah, na ngayon ay nakangiti lang sa kanya, para bang pinagmamasdan ang bawat reaksyon niya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Mahinang sabi ni Riva, halos pabulong na para bang baka tangayin na ng hangin ang mga salita. Noah, nag-propose ka ulit. Pero ngayon, iba na. Hindi na kasunduan. Hindi dahil sa kahit na anong papel o dahilan. Kundi, dahil mahal mo na ako. Oh, mahal. Ikaw ang pinili ko. Hindi dahil sa pangako ng kahit na sino. Hindi dahil sa kailangan. Kundi, dahil ikaw lang talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Napalunok si Riva. Ramdam ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Noah, 1 taon na ang nakalipas simula nang magsimula tayo sa bago nating buhay. Ang dami nating pinagdaanan. At natatakot pa rin ako minsan, baka isang araw, mawala ang lahat ng ito. Hinawakan ni Noah ang magkabilang balikat niya at marahang pinaikot siya paharap. Nakatitig siya diretsyo sa mga mata ni Riva, puno ng katiyakan. Riva, pakinggan mo ako. Hindi ako aalis. Hindi ko ipagpapalit ang meron tayo. Noon, baka hindi pa ako sigurado. Pero ngayon, buong-buo na. Ikaw ang tahanan ko. Napahikbi si Riva at napatawa na rin kahit basa ng luha ang kanyang mga mata. Ang drama mo, Noah, pero ako rin, sigurado na ako. Ikaw na ang tao na gusto kong kasama sa lahat ng bukas ko. Ngumiti si Noah, saka marahang inangat ang kamay ni Riva at hinalikan ang daliri nito kung saan naroon ang singsing. Kaya uulitin ko ulit, dito mismo. Sa harapan ng dagat na saksi ng pagmamahalan natin, Riva. Papayag ka bang maging asawa ko? Hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil mahal natin ang bawat isa. Oo, Noah. Papahig na ako, muli at habang buhay. Natawa si Noah, sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Salamat, mahal. Ako na ang pinakamasayang lalaki ngayong araw. At pinapangako ko, hindi kita pababayaan. Di na kita papaluhain, maliban sa tuwa. Napasiksik si Riva sa dibdib ni Noah. Ramdam ang tibok ng puso nito. Sana hanggang dulo, Noah. Hanggang sa pagtanda natin. Hanggang wala ng kasunod na bukas. Hanggang sa kabilang buhay. Bulong ni Noah, sabay hinalikan ang buhok ni Riva. Naging masaya ang relasyon ni Noah at Riva. Inamin din nila sa pamilya ni Noah ang kanilang naging kasunduan. Wala namang reaksyon ang mga magulang ni Noah dahil napansin na nila nung una. Pero masaya ang mga ito na nagmamahalan na ng totoo sina Riva at Noah. 4 na taon na ang lumipas mula nang mag-propose si Noah kay Riva sa tabing dagat. Ang lahat ay tila mabilis lang na lumipas. Mga alaala ng tawanan, hirap at tagumpay na sabay nilang hinarap. At ngayon, nasa pinakamahalagang yugto na sila ng kanilang buhay. Hindi na ito tungkol sa kasunduan, kundi sa tunay na pagmamahal na pinagtibay ng panahon. Sa isang engrandeng simbahan, nakatayo si Riva sa harap ng salamin, sa silid pahingahan ng mga bride.
Nakasuot siya ng isang puting gown na kumikinang sa bawat paggalaw at sa kanyang mga mata ay bakas ang kaligayahan at kapayapaan. Nilingon niya ang kanyang kambal na anak, isang batang lalaki at babae na parehong 3 taong gulang. Rico, huwag ka makulit kay Riza. Baka madumihan yung gown ni Mama. Saway ni Riva habang natatawa. Ang kambal ay parehong nakasuot ng magagarang damit. Si Rico naman sa maliit na tuksido, habang si Riza naman ay nakasuot ng puting bestida na bagay sa kanya. Mama, ang ganda mo! Masayang sigaw ni Riza sa bayakap sa binti ng ina. Napangiti si Riva at lumuhod para maharap ang kambal. Salamat anak, pero mas maganda kayo sa mata ni Mama. Promise, kayo ang pinakabigay ng Diyos sa buhay ko. Pumasok si Rhea sa loob ng silid. Dala ang paypay at bakas sa muka ang emosyon. Hindi pa man nagsisimula ang seremonya, nangingilid na ang luha niya. Anak, ngayon ko lang talaga naramdaman ang lubos na kaligayahan para sa'yo. Noon, puro takot at alinlangan ng naramdaman ko. Pero ngayon, nakikita kong tama ang naging desisyon mo. Tama si Noah para sa'yo. Napaiyak si Riva at mahigpit na niyakap ang ina. Salamat ma, hindi ko to kakayanin kung hindi mo ako sinuportahan, kung hindi mo tinanggap si Noah at ang pamilyang nabuo namin. Mahigpit silang nagyakapan habang ang kambal ay nakatingin. Hindi maunawaan ng emosyon pero sumali sa yakapan. Group hug! Group hug! Sigaw ni Rico. Ilang taon ang inintay ni Noah at Riva sa muling pagpapakasal dahil mas pinili nilang mag-enjoy na muna. Na-postpone rin ang kasal nila noong una dahil nabuntis ni Noah si Riva, kaya nag-focus muna sila sa kanilang mga anak. At ngayon na matutuloy ng muli ang kasal na pinaka-hinihintay nila. Samantala, sa kabilang silid, si Noah ay kinakabahan habang inaayos ang kanyang korbata. Naroon si Papa Ramil, ang ama ni Riva, at tinatapik siya sa balikat. Noah anak, hindi na kita tinitignan bilang ibang tao. Parte ka na ng pamilya. Ngayon, hawak mo ang kamay ng anak ko. Responsibilidad mong higitan pa kaysa dati. Ingatan mo sila, si Riva at ang kambal. Huwag mong pababayaan kahit kailan. Opo pa. Mahal ko po si Riva, higit pa sa buhay ko. At sila Rico at Riza. Sila ang inspirasyon ko. Ipinapangako ko po na ito ay pagmamahal na hindi na matitinag. Nagsimula ang kasal. Habang tumutunog ang tugtog ng organ, lumakad si Riva sa aisle kasama ang kanyang ama. Lahat ng paningin ay nakatuon sa kanya. Pero ang pinakamahalaga, ang mga mata ni Noah ay puno ng luha habang nakatitig sa kanya. Ang ganda mo. Bulong ni Noah nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti naman ang asawa niya. Ikaw rin, ang gwapo mo. Humalakhak ang mga bisita sa kanilang kulitan kahit nasa gitna sila ng seremonya. Nang dumating na ang panunumpa, mahigpit ang kapit nila sa bawat isa. Riva. Panimula ni Noah, nanginginig ang boses. Mula pa noong unang araw, inakala kong laro lang, kasunduan lang. Pero binago mo ang lahat ng pananaw ko. Ikaw ang babaeng nagpatibok ng puso ko ng totoo, ang nagbigay ng tahanan at pamilya sa akin. Ipinapangako ko, sa bawat umaga at gabi, ikaw at ang mga anak natin ang uunahin ko. Hindi ko kayo ipagpapalit sa kahit na kanino o kahit na ano. Humagulgol na si Riva habang tumingin kay Noah. Noah, hindi ko rin inakala na darating tayo rito. Noon puro ako takot, puro alinlangan. Pero pinatunayan mo sa akin na hindi ako nagkamali. Salamat sa pagmamahal mo, sa pasensya, at sa pagbibigay sa akin ng pamilyang pinapangarap ko. Ipinapangako ko rin na
hanggang sa huling hininga ko, ikaw lang ang pipiliin ko. Nagpalakpakan ang lahat at kahit ang pari ay napangiti rin bago idineklara ang pinakahinihintay. Sa bisa ng kasal na ito, kayo na ngayon ay opisyal ng mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Hinalikan ni Noah si Riva at muling nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita. Ang kambal na nakaupo sa harap ay parehong sumigaw. Yay! Mama! Papa! Kiss pa! Kiss! Natawa ang lahat at napilitan naman si Noah na muling halikan si Riva. Mas mahaba na at mas totoo. Pagkatapos ng seremonya, sa reception, masaya silang nakaupo sa isang mesa kasama ang kambal. Ang mga bata ay abala sa pagkain ng cake, habang ang mga magulang naman nila ay nakatingin lamang at natatawa. Papa! Sabi ni Rico habang puno ang bibig ng icing. Ibig sabihin po ba nun, hindi na kayo maghihiwalay ni Mama? Napatawa si Noah at hinaplos ang buhok ng anak. Hindi na anak, promise. Habang buhay tayo na magkakasama. Promise, Papa? Sabat ni Riza, nakatingin ng seryoso. Tumango naman si Noah. Opo anak, promise ni Papa. At ikaw, anak, aalagaan ni Papa. Napaluwa si Riva habang pinapanood ang tatlo. Sobrang blessed ko, Noah. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko para ibigay ka sa akin ng Diyos. At ang dalawang batang ito. Hinawakan ni Noah ang kamay ni Riva. At sobrang blessed ko rin, Riva. Kasi kahit na anong hirap, kahit na anong pinagdaanan natin, dinala tayo ng dadhana rito. Hindi na kasunduan, hindi na laro. Ito na ang forever natin. Mahigpit silang nagkahawak kamay habang ang mga anak ay nakadantay sa kanilang kandungan. Ito na ang simula ng panibagong kabanata. Hindi bilang dalawang taong pinag-ugnay ng kasunduan, kundi bilang dalawang pusong nagsumpaan sa altar ng walang hanggang pag-ibig. Sa kabila ng kasunduang nagsimula sa pagitan ni Riva at Noah, nauwi ito sa tunay na pagmamahalan. Pinatunayan nilang ang tadhana ay may paraan upang ipakita na ang pagmamahal ay hindi nakukulong sa pirma o kasunduan, kundi sa pusong handang magmahal at magsakripisyo. Ngayon, masaya silang mag-asawa kasama ang kanilang kambal. Ang kwento ni Riva at Noah ay nagtuturo na ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat pilitin o gawing kasunduan lamang. Ang tunay na pagmamahal ay kusang dumarating at pinapatibay ng tiwala, sakripisyo at pag-unawa. Minsan ang mga bagay na inaakala nating peke ay nauuwi sa pinakamagandang biyaya ng buhay. Mahalaga ring pahalagahan ng pamilya dahil ang suporta at dasal ng magulang ay nagiging gabay patungo sa mas maliwanag at masayang bukas.